May mga sugat na hindi nakikita ng mga mata. May mga luha na walang nakakasaksi. May mga laban na tahimik lang. At marahil, yan ang dahilan kung bakit napakahirap ipaliwanag sa ibang tao. Kapag sinabi mong pagod ka, sasabihin nilang magpahinga ka. Kapag sinabi mong malungkot ka, sasabihin nilang ngumiti ka lang. Pero paano kung hindi ganon kadali? Paano kung ilang buwan o ilang taon mo nang pilit nilalabanan ang bigat na nararamdaman mo? Paano kung araw-araw kang bumabangon pero pakiramdam mo ay wala ng kulay ang mundo? May mga taong nakapaligid sa'yo. May pamilya. May mga kaibigan. May katrabaho. May kaeskwela. May bahay. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pakiramdam mo, nag-iisa ka pa rin. At ang isa sa pinakamahirap, hindi mo rin maintindihan ang sarili mo. Bakit parang wala ka ng gana? Bakit parang wala ka ng gustong gawin? Bakit kahit anong pilit mong maging masaya, bumabalik pa rin ang bigat? Araw-araw, dala mo ang iyong ngiti. Makipag-usap, makipagtawanan, magtrabaho, gawin ang lahat na parang normal. Pero pag uwi mo, doon mo ibinabagsak ang lahat. Tahimik kang umiiyak, nakatulala, at tahimik kang nagtatanong, hanggang kailan kaya ganito? Minsan, nahihiya ka ng magsabi ng totoo. Dahil natatakot kang sabihin nilang arte lang yan o kulang ka lang sa dasal. Kung ikaw ay nanonood ngayon o nakikinig, gusto kong malaman mo to. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda o hindi pagpapakita ng kahinaan. Bagkus, pinapatunayan mo lang na malakas ka dahil aware ka o alam mo sa sarili mo na kailangan mo ng tulong at hindi mo na kaya. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Okay? Ang pag-amin na nahihirapan ka ay hindi kabawasan ng iyong pagkatao. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan natin ng suporta mula sa pamilya, sa kaibigan, sa mga taong mapagkakatiwalaan, at kung kinakailangan, mula rin sa mga profesional na handang tumulong.
Hindi mo kailangang dalhin ng lahat ng mag-isa. Alam nyo, habang ginagawa ko ang video na to, naisip ko kung gaano karaming tao ang tahimik na lumalaban araw-araw. Hindi lang sa laban sa buhay, hindi lang laban sa trabaho, sa eskwela o kung saan paman, kundi laban sa ating sariling pag-iisip. Hindi natin alam ang tunay na pinagdaraanan ng bawat taong nakakasalubong natin. May ilan na nakangiti, pero pagdating sa bahay, doon nagsisimula ang kanilang pag-iyak. May ilan na palaging tumutulong sa iba, pero sila mismo ay naghihintay na may magtanong, okay ka lang ba? Kaya kung may isang bagay man akong nais sabihin sa iyo ngayon, ito yon. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. You are not alone. Maaaring mabigat ang dinadala mo ngayon. Maaaring pakiramdam mo ay walang nakakaintindi. Pero may mga taong handang makinig. May mga taong nagmamalasakit. At higit sa lahat, may Diyos tayo na nakakaalam ng bawat luha na hindi mo maipakita sa iba. Uulitin ko ang Bible verse na ito. Sa Awit chapter 34 verse 18 ay sinabi dito, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." Napakagandang paalala kasi nito. Alam nyo, kapag pakiramdam natin ay durog na ang ating puso, hindi tayo iniiwan ng Diyos. At maaari rin tayong humingi ng tulong sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ang pananampalataya at ang pagtanggap ng suporta mula sa iba ay maaaring magkasabay. Hindi porket humihingi ka na ng tulong sa mga kamag-anak mo, mga kaibigan o kapamilya mo, ibig sabihin hindi mo na pwedeng hingan ng tulong ang ating Diyos o ang ating Panginoon. Pwede ho silang magsabay. Ngayon naman, gusto kong mag-alay ng isang panalangin para sa mga taong mayroong depresyon, para sa mga taong stress na, para sa mga taong laging umiiyak at laging nalulungkot. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, idinadalangin namin ang bawat taong nanonood ngayon na mabigat ang kanilang nararamdaman. Ang mga taong tahimik na umiiyak. Ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Ang mga taong nahihirapang bumangon araw-araw. Panginoon, yakapin niyo sila ng inyong pag-ibig. Bigyan niyo sila ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Padalhan niyo sila ng mga taong magiging katuwang nila sa laban na to. Bigyan niyo sila ng lakas upang humingi ng tulong kung kailangan nila.
Tulungan niyo silang makita na mahalaga pa rin ang kanilang buhay. Na may pag-asa pa, na may dahilan pa upang magpatuloy. Palitan niyo ang kanilang takot ng pag-asa, ang kanilang luha ng bagong umaga, at ang kanilang pagod ng panibagong lakas. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama sa ating araw-araw na panalangin. Kung mayroon kang prayer request, maaari mo itong i-comment sa baba o simpleng mag-iwan ng Amen. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, maaari mo rin itong i-share sa isang taong sa tingin mo ay nangangailangan ng kaunting pag-asa ngayon. At kung bago ka pa lamang sa ating munting komunidad, sa ating channel, malugod kitang inaanyayahang mag-subscribe upang samahan tayo sa ating araw-araw na panalangin. Sana ay tulungan niyo akong makamit ang 50 subscribers ngayong July. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. At pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat.